Taiwan continues to live under the fear of a Chinese invasion. The massive military drills launched by China are over. The Chinese ships continue to test waters around Taiwan. In Taiwan, a delicate peace looks a little more fragile. The self-governed island has a new leader, one China sees as a reckless separatist. The tensions in Taiwan Strait have reached a boiling point with the risk of an invasion from mainland China growing by the day. Ang pagpapakita ng China ng isang pagsasanay ng militar sa pagpapalibot sa Taiwan ay tinabaga isang pagsasanay. Ngunit binabangkit ng United States of America. Hindi na ito pagsasanay, kundi ito na ay isang pagsalakay. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Ulat sa Tokyo, ang kamakailang mga pagsasanay militar ng China na nakapalibot sa Taiwan ay tila isang pagsasanay para sa isang pagsalakay. Ngunit tila baga hindi na ito pagsasanay kundi parang sumasalakay na raw talaga ang China. Ito'y ayon kay US Indo-Pacific Commander Samuel Paparo. Sa kanyang pahayag sa Nikkei noong Miyerkules, binigyang diin ni Paparo ang kahalagahan ng pagkakaisa ng US, Japan at kanilang mga kalyado upang mapalakas ang paghadlang laban sa Beijing. Noong unang bahagi ng Mayo, si Admiral Paparo ay naging pinakamataas na opisyal militar sa Indo-Pacific Command at pinangangasiwaan ang araw-araw na operasyon ng pinagsamang puwersa ng United States of America sa rehiyon. Subalit sa likod ng katahimikan, isang nagbabadyang panganib ang unti-unting lumilitaw. Sinubaybayan at sinuri ng US Indo-Pacific Command ang mga pagsasanay ng China noong Huwebes at Biyernes. Pinanood namin ito, inobserbahan namin, natuto kami mula rito, sabi ni Paparo. At ito ay tumulong sa amin na maghanda para sa inaharap. Ang malawakang pagsasanay ay naganap isang sandali matapos maupo ang bagong Pangulo ng Taiwan na si Lai Ching-te. Ang mga pagsasanay ay bahagi ng kampanya ng China upang mapilitang mapasailalim ang isla sa kanilang kontrol dahil itinuturing ng Beijing si Lai bilang isang pasaway. Sa gitna ng kaguluhan, isang nakakilabot na tanong ang lumilitaw: ano ang mangyayari kung sisiklab ang digmaan sa rehiyon? Kung magkakaroon ng labanan, tiwala akong magtatagumpay ang United States at ang aming kaalyado, sabi pa ni Paparo. Pinapalaganap ng United States ang integrated deterrence kasama ang mga kaalyado at kapareha. Ang alyansa ng United States at Japan ang pinakamahalagang alyansa sa mundo, ani pa ni Paparo. Pinuri ang kanilang pinagsamang kakayahan sa operasyon, halos hindi na makilala kung sino ang sino sa aming mga unit, dagdag pa niya. Sa pagtatapos ng Marso 2025, magtatatag ang Japan ng isang Joint Operations Command sa loob ng Self-Defense Forces na magsisilbing coordinating body kasama ang United States Military. Ito ay naglalayong pabilisin ang pagdidesisyon at mapadali ang pinagsamang operasyon ng dalawang magkaalyado sa timog na bahagi ng South China Sea, kung saan ang mga barko ng China ay paulit-ulit na nangaharas sa mga barko ng Pilipinas. Nagbabala si Paparo, binabantayan namin ang sitwasyon at handa kaming tumulong sa aming treaty ally, ang Pilipinas. Dagdag pa niya na ang Netherlands, Italy at Germany ay nagpapalakas din ng deterrence sa South China Sea sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga barko. Ang mga aral ng nakaraang 5 taon ay nagpakita na tayo ay nabubuhay sa isang lalong magulo at walang kaayusan ng mundo, sabi pa ni Paparo. Sundan ang mga susunod na kabanata kung saan ang tensyon ay patuloy na tumataas at ang mundo ay naharap sa isang bagong yugto ng digmaan at kaguluhan. Mateo 24 verse 6-7. Makakarinig kayo ng mga digmaan at mga lingongaw ng mga digmaan. Huwag kayong matakot sapagkat ang mga bagay na ito ay kailangang mangyari, ngunit hindi pa ito ang wakas. Sapagkat ang bansa ay babangon laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian, magkakaroon ng mga tagutom at mga lindol sa iba't ibang dako. Ang mga talatang ito ay nagpapaalala sa atin ng mga pagsubok at kaguluhan na darating sa mundo at ang mga pangangailangan ng pag-iingat at pagkakaisa upang harapin ang mga ito. At higit sa lahat,
ang paghahanda ng ating mga sarili sa malapit ng pagdating ng ating Panginoong Diyos sa nalalapit ng katapusan ng ating mundo. Tayo'y magkaisa na manalangin na magkaroon ng sapat na pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Tayo'y manalangin. Ama naming mapagmahal at makapangyarihang Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayon ng may kababaang loob at taimtim na puso. Sa gitna ng mga balitang puno ng tensyon at kaguluhan sa aming mundo, humihingi po kami ng inyong gabay at proteksyon. Nakikita po namin ang mga pagsasanay at paghahanda para sa mga posibleng digmaan at kami po ay natatakot para sa aming kinabukasan. Panginoon, nauunawaan po namin na ang mga bagay na ito ay bahagi ng inyong plano. Ngunit sa aming kahinaan, kami po ay nangangailangan ng inyong kalakasan at liwanag. Ipinapanalangin po namin ang kapayapaan sa pagitan ng mga bansa, lalo na sa pagitan ng China at Taiwan. Naway maghari ang pagkaunawaan at respeto sa bawat isa at hindi ang kaguluhan at puot. Patnubayan po ninyo, Panginoon, ang mga lider ng bawat bansa, lalo na ang pinuno ng Estados Unidos, Japan, Pilipinas, Taiwan, China, Russia at ang kanilang mga kalyado. Bigyan niyo po sila ng karunungan at tapang na gumawa ng mga hakbang patungo sa kapayapaan at pagkakaisa. Naway ang kanilang mga desisyon ay maging ayon sa inyong kalooban at hindi para sa sariling interes lamang. Sa mga sundalo at ang kanilang mga pamilya, hinihiling po namin ang inyong proteksyon at pagpapala. Ipagkaloob po ninyo sa kanila ang lakas ng loob at ang pag-asa na ang kanilang mga sakripisyo ay magdudulot ng kapayapaan. Ama naming banal, Panginoon po namin, sa kabila ng mga balitang ito, kami po ay umaasa at nagtitiwala na kayo ang may hawak ng lahat. Naway manatili kaming matatag sa pananampalataya sa inyo ng inyong pag-ibig at kapangyarihan ay magtatagumpay sa lahat ng oras. Purihin ka, o aming Panginoong Diyos, at ito po ang aming taimtim na dalangin, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito ay aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen.